give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito, napaka-legit na marka ito. Ito'y textbook marker, ganyan siya oh. Ayan. Okay, balikan natin yan mamaya. In the meantime, shout out tayo sa lahat ng ating mga katiyats in abroad na nanonood ngayon. At sa ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang lahat? Naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Okay, unahin natin to. Ito ay nagaganyan. Merong ganyan at ito. Ngayon, unahin natin tong ganito lang. Kasi kung dagdag natin yan, iba na ang kanyang kahulugan. So, ito lang muna. Itong dalawa. So, ang kahulugan yan ay treasure in front dito or treasure under sa under niya. Ano bang lalim ng mga ganyan? Mababaw lang yan kasi yan yung mga sucker deposit at mga quick deposit. Kaya ganyan nga ang sign niya kasi treasure under talaga siya. So, pinakamalalim niyan ay 4 meters, pinakamababaw ay 1 meter. Kapag mga sucker deposit, pinapatungan lang yan ng bato na malapad, ganyan. And then, sa baba niyan. So, isang tindig lang yan ng tao ang lalim. Isang tayo ng tao. Kasi ang naghukay niyan ay isa o dalawang tao lang. So, ang mahukay niya ay yung height lang niya. Kaya mababaw ang mga ganito na pagkabaon. Kaya tinatawag siya na quick deposit. So, lalim nito. Umpisa sa 1 meter ay meron na. 2 meters at pinakamalalim ay 4 meters. Quick deposit lang yan ha, hindi yung giveaway. Ang giveaway ay part yan ng general treasure na triangulation ang pagkabaon. Kaya may malaki ang pagkakaiba ng giveaway. Ang giveaway ay malaking halaga. Ang giveaway ay pwedeng 4 na gold bars, 6 na gold bars. Ang quick deposit karamihan ay mga alahas lang. Mga sucker deposit, sunuksok lang sa mga butas. Yan ay mga ninakaw na mga ginto sa mga kabahayan, sa mga bangko, sa mga tao. Inipon-ipon ng isang sundalo, dalawang sundalo at saka ibinaon nila nang sila ay sumurinder. Bago sumurinder. Okay. So ito, ang pangalawang paghanap nito ay sabihin natin na kasama yung isang linya dyan. Ito. So yan, mag-iba na ang meaning niyan. Nagbibigyan na siya ng distance. So ganyan, start yan sa 5 to 7 meters. Ang ganito na sign. Kung sa Roman ay 6 meters siya, pero kung kunin natin ang plus and minus 5 to 7 meters. Saan ba yan hahanapin? Okay, hanapin yan mismo sa harapan niya. So, dito kayo pupunta sa 5 up to 7 meters. Tingnan kung ano meron dito sa unahan niya. Okay, test dig kayo. 2 meters, test dig. At sa 2 meters, kapag meron ng mga bagay na gawa ng tao, saka kayo magpatuloy hanggang 4 meters. Ngayon, minsan nag-test dig tayo at sa dalawang dangkal or half meters ay meron ng mga basag na buti, plato. Hindi yan yung hindi pa rin yan yung sign ng treasure. Ang mga ganyan kapag mababaw lang, dalawang dangkal, isang dangkal, half meters or even 1 meter, yan ay mga itinapon lang sa panahon ng giyera sa ibabaw ng lupa. At dahil sa katagalan ay nabaon na siya, kaya mababaw lang, 1 meter lang ang mga yan,
Hindi yan treasure marker, mabubuang tayo dyan. Marami na kaming nakitang ganyan na Japanese plates, pero nasa half meter lang. Lalo na kapag nasa may puno ng kahoy, marami yan. Kasi kung magtapon tayo ng mga basag, di ba, doon natin tinatapon sa mga puno ng niyog, puno ng kahoy. Ganon din ang mga Hapon. Nagtatapon din sila. Kaya ang man-made na marker signs, sa 2 meters talaga yan makikita up to 3 meters. Hindi sa 1 meter. Okay, so yan. Yan yung mga legit sign. Nasa malalim talaga nilagay nila. Okay, so harapan at ilalim ang pagganap niyan. Punta na tayo sa last marker. Ito. Ganyan, no? May maliit na ganyan. So, kahulugan niyan, parang ano siya, arrow din siya, pointer sa treasure. Okay, ang pinakaunang gawin dito ay, ang meaning kasi ng isang ito na ganyan ay, sabi niya, turn around. Yan, puntahan ang likod. Ang layo ay 5 meters. Bakit ko nasabi yan? Kasi nasa libro ko yan. Ang ganitong mga sign na parang ganyan, maiksi lang and then may bilog, yan ay 5 meters distance. Ngayon, kung parang ano yan, nagaganyan na mahaba na maraming ganyan, at din sa dulo, mayroon ding bilog, ito ay malayo-layo. Ang distansya niyan ay 50 meters or yards. Kaya kung makakita kayo ng parang spring na nagaganyan, at din sa dulo may bilog, malayo yan. Yan ay 50 meters. At kapag maiksi lang na parang W, nagaganyan, and then may bilog sa dulo, yan ay 5 meters distance. So, dalawa lang ang puntahan dyan. It's either sa likod, kung pwedeng iikot, pero kung yan ay pangpang, walang likod, ang ibig sabihin yan ay nasa itaas. So, ito makikita nyo nagaganyan. So, nasa itaas. Halimbawa, ganito yung bato. Ayan, nagaganyan siya. So, dito sa ibabaw. Pukpukin nyo ng maso ang ibabaw ng bato. Kung mabutas, ay mayroong chamber. At kung pwede kayong iikot sa likod ng bato, kung makaikot doon, ay nasa likod. Sa likod lang maghukay. So, likuran, hukay ng bato. At ang panghuli nito ay harapan in 5 meters. Pero dahil sa ang sign niya na ito, nagsasabi talaga ito na turn around or at the back. So, number 1 is puntahan ang likod. Number 2, akyatin ang ibabaw. Pangatlo na ang harapan. 5 meters distance. Okay, turtle. Na isama kasi ito. Balikan na lang natin to. Na-publish ko na ito noon. Ang pagkakaiba ng turtle na nakanganga, halimbawa ito turtle na hindi nakanganga, nakaganyan lang. So, kapag hindi nakanganga, pointer yan. Ibig sabihin, nasa harapan niya. Nakatingin ng turtle sa item. Ngayon, kung ganito na nakanganga na, lalo na kapag nahukayan sa ilalim ng tunnel, halimbawa dito yan nakuha at nakanganga, ang ibig sabihin yan, sa baba niya or sa susunod na sa kanya na label ay naroon ang item. So malapit na, kapag nakanganga na pagong, malapit lang, nasa ibaba niya. Ngayon, dahil sa ibabaw, nasa ibabaw siya ng lupa, ay pwedeng treasure under sa kanya or treasure inside. Merong litrang C dito. So, gawin nyo, basagin nyo itong bato.
ilagay nyo sa gilid. Baka kasi may laman ang likod nito, itong likod niya. Pwedeng may laman ang likod na 2 gold bars na maliliit. Yung parang puspuro lang. That is 1 kilo. At kung wala ay sa tiyan niya. So, drawing natin. Side view bali siya. So, ito yun. Naka-side view siya. Nakanganga. Ganyan. So, halimbawa, yan. Ito yung pagong natin. Okay, ang pangalawang ano niyan, pag hanap ng item ay sa tiyan. Dito mismo sa pinatungan niya. Ay, kung wala diyan, so itabi nyo na yung bato. Tsaka nyo hukayin ang under niya. Okay, 2 meters deep lang yan. Pwedeng dito lang yan sa 2 meters deep under sa kanya. Kasi nakanganga. Pero kung hindi ito nakanganga, ay punta kayo sa unahan. Sa harapan niya. Okay, yan lang ang aking pag-analyze mga katiyat sa inyong treasure marker. Napaka-legit ng mga marker na ito. At sana swertihin kayo sa pagbuhukay nyo dyan. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe. Mga bago pa lamang sa aking channel. Okay, click nyo ang red button. Mag-like at mag-subscribe. At mag-share. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. God bless us all at ingat tayong lahat.